Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Bumalik siya sa loob nun. Bumaba sa pintuan. Yung bahay nila Roy ay may 5 baitang na hagdan. Bumaba siya dahil para hanapin si Roy. Pero si Agnes ang nakita niya na may kausap na isang babae na halos magkasing edad ata siya noong mga panahong yon. Nasa 20 si nanay nun. Ngumingiti si Agnes habang ang isang babae ay walang ekspresyon sa mukha. Tinitigan lamang siya nito. Dito ay pinakilala siya ni Agnes. Ito daw si Brenda, kaibigan niya. Nagulat itong si Brenda nang sabihin ni Agnes na nobya ako ni Roy. Para itong nagalit tapos nagsalita daw si Agnes na, "Huwag mong gagalawin yan, Brenda. Maghintay ka lang. Huwag gayon. Dapat kaibiganin mo si Melody. Kasi pag dumating ang ugsad, mapapakinabangan mo siya." Ngumisi ito. Tumangutang mo naman si Brenda. Takang-taka si nanay nun. Pero hindi niya pa rin maintindihan o wala talaga siyang idea kung ano ba ang pinagsasabi ng mga ito. Tinanong ni nanay kung nasaan si Roy. Sa taniman umano, sinama ng kanyang ama. Gabi na umano dadating ang mga yon. Manghuhuli pa daw sila ng baboy damo para ihanda sa kasal nila. Medyo nawirduan si nanay sa mga salita ni Agnes pero hindi niya na lamang pinansin. Sabi pa ni Agnes, baka daw gustong mag-usap ni nanay at ni Brenda nun. Maunguha o manumuna siya ng gugulayin sa tanghali. Umalis ito. May iwan sila Brenda at nanay. Gusto sanang sumama ni nanay para manguha ng gulay pero dali-daling umalis si Agnes nun. Nang sila na lamang ni Brenda, tinanong niya ito kung saan ang bahay nito. Sinabi naman ito na nasa malapit lang. Itinuro niya ito sa may kakahuyan. Napansin ni nanay na bakit madamo. Kumbaga saan siya dumaan. Doon niya rin niya nakita na ultimong yung bahay ng tinutuluyan niya. Maraming damo sa paligid. Ugsaran yung tawag doon, Sirsa. Kumbaga, parang hindi nalilinisan ang paligid ng bahay. Naisip daw ni nanay na tamad ang mga tao dito. Siguro abala sila sa pagbubukid. Nasanay lamang kasi si nanay na malinis ang bakuran. Doon kasi sa kinalakihan ni nanay sa mga magulang niya ay puro malinis at magagandang bulaklak ang nakatanim. Pero doon, kahit ano, wala. Basta purong damo lamang ang paligid ng bakod o lupain ng kada bahay sa lugar. Doon na ikinuwento ni Brenda na hindi tunay na kapatid ni Agnes si Roy. Nagulat man si nanay pero hindi siya nagpahalata nun. Tinanong niya na kung inampun lamang daw ba si Roy nun. Ayon dito kay Brenda, 3 taong gulang pa lamang si Roy nang namatay yung nanay niya dahil kinain umano yon ng mga aswang. Nagulat si nanay kung bakit nasabir ni Brenda yon o baka tinatakot lamang siya nito. Dagdag pa ni Brenda, buntis umano ang tunay na nanay ni Roy nang pasukin ito ng aswang sa bahay nila habang nag-iisa lang dahil wala ang kanyang ama. Tinanong pa ni Brenda si nanay na, "Hindi ka ba natatakot sa pwedeng mangyari sa'yo? Sumama ka dito nang wala kang kakilala." Nainis man si nanay ay sinagot niya itong nakangiti. Sinabi ni nanay na mahal niya si Roy. May tiwala ito sa lalaki na hindi siya pababayaan. Bigla na lamang tumawa itong si Brenda.
at nagsalita ng, "Ewan ko lang kung makita mo ang tunay na pagkatao ni Roy." Nakangisi pa umano ito habang sinasabi yon. Takot si nanay nun. Kinagabihan, hindi na nga hinintay ni nanay si Roy. Dahil ang sabi ni Agnes ay tagabihin nito dahil manghuhuli pa nga sila ng panghanda sa kasal nila at karawan ni Roy. Kumain na lamang siya at nahiga na rin. Wala namang TV or kuryente na pwede kang manood. Madilim din yung dalawang ilawan o gasera. Kaya nahiga na lamang siya. Iniisip ni Nana yung sinabi ni Brenda. Kung ano ba talaga ang pagkatao ni Roy. Napapaisip siya kung paano kung totoo ngang aswang itong si Roy. Napapatanong rin siya na kung totoo man yon, ay kaya niya kayang pakisamahan itong si Roy bilang aswang. Kasi siyempre mula pa nung bata siya, laging panakot ng mga kapatid pati ng mama niya ang tungkol sa mga aswang. Sa gitna ng pag-iisip na ito, napasabi na lamang si nanay na bahala na. Kasi pag naiisip niya ang mukha ni Roy, gumagaan ang pakiramdam niya at napapangiti siya. Alam niya at ramdam niya na mahal siya nito. At mahal niya rin ito. Kaya kahit ano pa, buo ang pasyon niya. Bahala na umano. Kinaumagahan ay wala pa rin si Roy at ang tatay nito. Kaya nag-alala na siyang tinanong si Agnes at ang sabi ay mamayang hapon daw darating. Nang tinanong niya si Agnes kung totoong hindi niya tunay na kapatid si Roy, nasagot na lamang ni Agnes sa kanya. Nasabi na pala ni Brenda. Umo si Agnes. Kumpirmadong hindi niya tunay na kapatid ito. Kasi namatay nga yung nanay niya. Tapos ay hindi na bumalik ang tatay niya noon. Inampun na lamang siya ng mga magulang ni Agnes. Tinuring siyang tunay na anak. Ang ipinagtataka lamang ni Agnes ay kung bakit bumalik pa ito dun sa lugar nila. Nagsabi umano ito na alis na siya dahil ayaw niya na dun sa lugar na yon. Sinabihan naman umano siya ni Agnes na kung aalis siya ay wag na siyang bumalik. Pero yun nga, nagawa pa rin itong makabalik at meron pang kasamang babae o dayo. Pinaghanda ni Agnes si nanay dahil mamayang gabi na umano ang kasal nito at 11 kaarawan ni Roy. Kabilin-bilinan nito ni Agnes na ihanda umano ni nanay ang sarili niya. Nakita ni nanay na may ginawang parang kulungan na kawayan. Yung pag tumayo ka ay tamang-tama lamang umano, yung tangkad. May mga dumarating na ring tao, mga babae, lalaki pero wala siyang nakitang bata. Puro umano may mga edad na at parang abala ang mga ito. Pero hindi pa rin niya nakikita si Roy noon. Sumapit ang katanghalian. Kumain sila. Yung ibang bisita ay sa labas lamang kumain habang sila ni Agnes ay doon sa loob ng bahay. Sabi ni Agnes, pagkatapos ikaw kumain ay matulog daw muna si nanay para makapagpahinga. Pero Sir Seth, pagkainom niya ng tubig ay agad umano siyang inantok. At hindi niya na maalalang nakatulog siya. Nalimpungatan si nanay nung may kamay na humawak sa kanyang palad. Yung parang ginigising siya. Naririnig niya na may sumasambit ng pangalan niya, kaya dumilat siya noon. Gulat na gulat siya dahil hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Dahil nakatayo si Roy sa harap niya. Parang basa na malagkit. Hindi niya umano sigurado kung galing ba sa putikan pero basa yon. Malagkit na parang langis na madumi na maitim.
Pero sigurado siyang si Roy yon. Lumingali nga siya. Medyo madilim na. Ibig sabihin ay humaba ang tunog niya nun. Mula tanghali. Tiningnan niya si Roy at tinanong kung bakit gano'n ang anyo niya. Ang alam niya, seremonya ng kasal yon. Birthday pa nito. Bakit hindi ito nakadamit ng maayos? Ang isa pang ikinagulat niya ay kung bakit naroroon siya sa loob ng kulungan. Oh, Sir Seth. Nagising ang aking ina na nasa loob ng ginawang hawla na nakita niya kaninang umaga. Pinagtutulungan kasi itong gawin ng dalawang lalaki sa kulungan na yon. Tapos saradong-sarado daw yon. Yung takip sa bandang itaas na kawayan. Yung tipong ang ginawa, Sir Seth, ay pinasok muna siya sa loob. Tapos pinakuan sa may labas. Isa pa, napansin niya na nakaputi na siya nun. Dito na kinabahan si nanay. Naisip niya na totoo ang lahat ng sinabi ni Brenda. Baka siya ang gawing alay pero kasi Sir Seth, hindi na siya birhen para gawin sa kanya yon. Iba yun naman yung madalas na inaalay sa mga ganong klaseng kulto. Dapat birhen. Pero siya hindi. Nagkaroon na siya ng anak kaya takang-taka siya kung ano ang gagawin sa kanya. Nag-iiyak na siya. Hinawakan ni Roy ang dalawa niyang kamay at binulong ang mga katagang. Mahal kita. Sana mahalin mo rin ako ng taos-puso. Pangako ay makakaalis tayo dito at sana ay hindi magbabago ang pagtingin mo. Litong-lito si nanay noon. Yung takot na baka mamatay siya nang ganun-ganun na lamang. Yung kakainin siya habang buhay siya. Tinawag na si Roy ng tatay niya pagkatapos nun. At sa harap mismo ng kulungan kung nasaan siya. Kinuha ng tatay ni Roy ang isang baboy na itim. Nagunyi. Nagsigawan ang mga nakapaligid na mga lalaki. May mga babae pero nasa likuran. Halos ganun sila lahat. Madungis, nakahubad. Na ang natira ay pang ibaba. Yung iba ay parang nakapanloob lamang. Si Roy ay nakashort ng itim na maikli. May malaking siga sa gitna. Wala siyang nakita na mga kaldero o anumang lutuan. Basta apoy lamang na ang amoy ng usok ay mabaho para sa kanya. Takot na takot si nanay noon. Wala ni isang tutulong sa kanya doon. Wala siyang kamag-anak kundi si Roy lamang talaga ang inaasahan niya sa mga panahon na yon. Muli ay narinig niyang tinawag si Roy ng tatay niya. Sabi nito, halika Roy, at umpisa na natin ang seremonya. Nilagay ng isang lalaki ang papag sa gitna. Tapos ay may dalawang lalaki na bitbit ang isang malaking baboy na kulay itim. Yun ang baboy Ramon na sinasabi nilang pinangaso nila noong nakaraang araw. Nilapag nila ito sa lamesang kawayan na may nakalagay na dahon ng saging. Ginilitan sa leeg at halos hindi makapalag ang baboy dahil nakatali ito ng mahigpit na nakabaluktot. Biglang nanlaki ang mga mata ni nanay noon. Nang sinahod ng tatay ni Roy ang dugo sa palanggana. At nung may naipon na ay doon sinandok ito ng baso. Pagkatapos ay ininom. Hindi makapaniwala si nanay na sunod-sunod na silang nagsandok. At tinungga na akala mo ay inuming normal na iniinom ng mga normal na tao. Yung dugo na yon. Pati si Roy, si Agnes ang nanay nila, at ang ibang naroroon ay ganun din ang ginawa. Ininom ang dugo ng baboy. Diring-diri umano si nanay nun. Nasusuka siya habang titig na titig sa lahat. Lalong-lalo na kay Roy.
Sumigaw si nanay. Tinawag si Roy. Biglang parang naalimpungatan si Roy nun. Nagsitinginan silang lahat kay nanay. Biglang kumuha ng kalahating baso ang tatay ni Roy at ibinigay kay nanay. Sabi nito, kunin mo ito, tanda ng pag-iisa mo sa amin. Kung tanggap mo si Roy, inumin mo ito. Habang ang mukha ng tatay ni Roy, nakakatakot tumano. Puno ng dugo ang bunganga nito. Napakalansa ng simoy ng hangin. Nakakasuka. Kinuha ni nanay ang baso na pulang-pula sa dugo at may mga nagtutulo pa ito sa labas mismo. Pumikit ang mga mata ni nanay ng halos kalahating minuto. Nagdasal siya at nang magmulat ay kinuha ang baso sa tatay ni Roy. Malagkit ito pero hinawakan niya ito ng 2 kamay. At bago niya tinungga ay sinabi niya mismo sa tatay ni Roy na mahal ko ang anak mo. Minahal ko siya kahit hindi ko pa siya lubusang nakikilala. At kung sa paraan lamang niya ito, pahihintunutan mo kami makapamuhay nang kami lamang kahit na ano pa ang mangyari sa amin. Tatanggapin ko ng buong buo ang kanyang pagkatao. Para ito sa'yo, Roy. Kasabay nito ay iniunat ni nanay ang kamay niya na kumbaga sinyalis na kumakampay ito. Kahit takot man ay pinilit niya pa rin magkunwari at tinungga ang laman ng baso. Mainit, malansa, pero pinilit niyang lunukin ito. Hindi naman siya siguro mamamatay nun. Naisip niya na mas nakakatakot kapag siya ang kinain. Pagkatapos niyang inumin yon, halos hindi makapaniwala ang tatay ni Roy. May parang natuwa, may parang nainis. Yung iba ay nilantakan ng karneng hilaw. Pero sa likod ng mga kalalakihan, may isang babaeng galit na galit. Nanlilisik ang mga mata nito. Nagbabaga. Sumisigaw ito. Napapatayin kita. Akin lang si Roy. Hindi mo siya makukuha. Masasabi pa rin umano niyang tao ang babaeng yon. Pero yung mga buhok nito ay tumatayo na parang mga walis. Halos hinakbang lamang niya ang kinaroroonan ni nanay. At kung hindi pa ito nakakulong, sigurado na maaabot siya nito. At ewan niya lang kung ano ang gagawin sa kanya. Madali namang hinablot ni Roy at ng tatay nito at parang bolang hinagis yung babae. Pero hindi man lamang ininda ng babae ang kung anong sakit na naramdaman niya sa katawan niya. Sumigaw ang tatay ni Roy. Nahayaan na lamang natin sila. May pinagkasunduan tayo. At nangako tayo na kung may tatanggap sa anak ko, papayagan natin siyang mabuhay ng normal. Siguro, sa sobrang takot ni nanay, nandilim ang paningin niya. Wala na siyang nakita. Hindi niya namalayan kung anong nangyari. Naramdaman na lamang ni nanay na may humahaplos sa kanyang noo. At nung idilat niya ang mata niya, si Roy agad ang nakita niyang nakangiti. Halatang bagong ligo ito. Hindi man nangangamoy ng sabon o shampoo pero basa yung buhok at malinis na rin siya noon. Nakadamit na rin ito. Ang sabi nito, salamat sa'yo. Mahal mo nga ako. Handa mong gawin ang lahat para sa akin. Naluluwa na umano ito, sabi ni nanay. Dagdag pa ni Roy, ang Diyos na umano ang bahala sa kanila kung anong kahihinatnan. Basta ang mahalaga ay magkasama silang dalawa. Huwag umanong mag-alala si nanay. Hindi umano siya magiging aswang. Totoong baboy umano ang kinatay nila.
Dugo lamang ng baboy ang pinainom sa kanya. Wala nang hinalo pang iba. Hindi umano makakasama kay nanay yon. May lalabas niya rin yon. Alam ni Roy na natatakot si nanay nun, na kung sakaling isa na rin siyang aswang, ay hindi na siya makakauwi sa kanyang lugar. Dahil ang ama nito, Sir Seth, ay may mga panangga laban sa aswang. May punyal itong saway at buntot ng pagi na may mahabang binsol. Sinabi ni Roy sa kanya na wag na siyang mag-alala. At gaya ng pinangako niya nung gabi na yon, ligtas na sila. Makakaalis na sila doon. Na hindi na nila hahabulin si Roy. 10 na magiging apo nila ni nanay. O kahit ang buo nilang angkan. Bali ganito pala ang nangyari, Sir Seth. 3 taon pa lamang si Roy noon, nung namatay ang tunay niyang ama. Dahil nga sa lasinggero ito kaya nag-amok at nabaril ng isang sundalo. Kaya yung nanay niya na buntis ng 4 na buwan ay naiwan nun. At dahil nga maraming aswang sa lugar na yon, nabiktima ng aswang ang nanay niya. Natagpuan nito na wakwak ang tiyan. Wala na ang sanggol sa sinapupunan nito. Wala na rin buhay. Dito na din yung papasok na kahit papano may mga puso ang mga aswang. Dahil inampun nila si Roy. Inampun siya ng mag-asawa. Dinala nila sa kanilang lugar sa liblib. Hindi ko na lamang sasabihin ang tunay na address, Sir Seth. At nung nagkaisip na si Roy, nakikita sila lagi na kumakain ng hilaw na karne. Pero hindi pa naman siya nakakakita na kumain ng tao. Yung mga kinakain lamang ng mga magulang niya ay manok, itik o baboy. Basta hilaw. Yung sa kanila naman ang ate niya ay niluluto nun. Pero yung basta pakuluan lang, ayos na. Kaya kapag nakakapunta si Roy sa baryo, kumakain talaga siya sa restaurant dahil masarap umano talaga yung luto na. Kesa doon sa bahay nila, na tanging laga lamang ang ginagawa noon. Nang magkaedad na siya ng 17 taong gulang, nagpaalam siya sa tatay niya at nanay na magtatrabaho sa ibang lugar. Dahil ang gusto niya talaga ay mabuhay ng maraming kaibigan at makakain ng masarap na lutuin. Pero hindi siya pinayagan. Bagkos sa murang edad, gusto na siyang ipaasawa sa tagaron, sa kanila. At ang alam niya ay mga aswang ang pamilya nito. Dahil ayaw ni tatay, naglayas siya. Nagpunta siya sa siyudad ng Bacolod. At ang hindi niya maintindihan kung bakit natutuntun pa rin siya ng kanyang ama at ng kanyang ina. Kahit nasaan siya magpunta. Sabi pa ng tatay niya, kahit anong gagawin niya, matutuntun at matutuntun pa rin siya. Pinakiusapan niya ang tatay niya na hayaan na muna siyang makapag-ipon. Uuwi din siya. Kaya nung nasa edad 19 na taong gulang ay umuwi siya at gusto niyang harapin kung sino ang babaeng nakatakda sa kanya. At ito na nga, ay walang iba kundi si Brenda. May itsura naman si Brenda ayon kay Roy at kay nanay. Palangiti ito, pero wala talaga siyang nararamdaman dito kahit katiting. Dahil siguro alam niya na aswang ang pamilya nito kaya kahit papano ay nandidiri pa rin siya. Pag naiisip niya na magiging aswang din siya. Kaya nang umuwi ito sa bahay nila, humingi ng paumanin si Roy. Nahayaan na siyang maghanap ng babaeng mamahalin niya talaga. Ikinagalit ito ng kanyang ama. Dito ay sumabat naman si Agnes. Kahit papano ay napamahal na rin kasi si Agnes dito kay Roy. Ito kasi yung laging nag-aalaga sa kanya tuwing gabi na wala ang kanyang mga magulang. Ito din ang katabi niya gabi-gabi noon. Pinakiusapan ni Agnes ang kanyang ama. Pinagbigyan si Roy noon ng tatay niya
na kung makahanap siya ng babae na handang tanggapin siya, ay papayagan siyang umalis at talimutan sila. Kumaga Sir Seth, bigyan siya ng pagkakataong mamuhay ng normal. Kaya umalis si Roy noon. Maraming lugar sa Negros ang pinuntahan niya. Lahat ng mabibigat na trabaho ay kinaya niya. Mahanap lamang niya ang tunay na pag-ibig pero bigo siya. Niloloko lamang umano siya. At ang iba, piniperahan lamang siya noon. Inuutangan na hindi na binabayaran pa. Pero noong nakita niya si nanay, nabighani daw siya dito gawa ng cute ito sa paningin niya. Maamo ang mukha at may pagkamistisa. Matangos din ang ilong nito. Bago din siya doon. Bagong lipat sa trabaho nang makita si nanay. Nung una ay nag-alangan siya kasi akala niya ay totoo magtiyahin si nanay at yung amo niya. Kaya natakot si tatay na ligawan si nanay noon. Kaya nung naghiwalay sila, binaliwala niya ito. Hindi niya akalain na yun pala ang tunay niyang pag-ibig. Nasa kay nanay pala ang lahat. Hindi po nakapag-aral si Roy. Ni hindi siya marunong magbasa o magsulat pero tinanggap ni nanay yon. Pero ganun pa man, matyaga si Roy, masipag, may determinasyon. Nagsikap siya dahil may lupain naman sina mama at dahil lahat ng kapatid niya ay nasa Maynila na at hindi nila kaya magtrabaho sa bukid kaya ipinaubayan nila kay Roy ang lahat. O nga pala Sir Seth, nang umalis si Roy at nanay sa lugar nila, umuwi sila sa Capiz sa mga magulang ni nanay noon. Tinanggap sila ng magulang ni nanay dahil ayaw na nilang umalis pa si nanay. Tinanggap nila si Roy. Ipinakasal. Pinabinyagan si Roy dahil wala itong papeles. Iniba ni Roy ang pangalan at apelido niya. Dahil sa nalaman ni Roy na ang tunay na magulang niya ay iba ang apelido nun. Kaya nagpatulong ito na magawan siya ng birth certificate. At ipinangalan niya ito sa kanyang tunay na ama. Hindi man siya nabigyan ng tunay na birth certificate nun. Sa abogado na lamang Sir Seth kasi wala nang pipirma sa birth certificate niya. Sa ngayon, 5 kaming magkakapatid. Puro babae yung panganay at pangalawa. Yung isa kong kapatid ay tapos na ng kursong medtech at nursing. Ako naman, nasa second year college na bilang isang criminology student. High school naman ang 2 kong kapatid. Dito ay napatunayan na may tunay at wagas na pag-ibig. At kahit anong hirap ang napagdaanan nilang dalawa. Buo pa rin ang pamilya. Buo pa rin kami. Kasama ang aking ina. At ang aking amang si Roy. Ito din ang rason, Sir Seth, kung bakit wala kaming nakilalang kamag-anak sa side ng aming tatay. Magmula noon ay kinalimutan na ni tatay ang lugar na yon. At nadumpa na hindi na siya aapak sa lugar na kanyang kinalakihan. Si Dong naman na ex ni nanay. Nang malaman niya na nagtanan si nanay at tatay Roy, umuwi siya sa Iloilo at hindi nagtagal. Nabuntis niya ang babaeng kasakasama niya lagi habang nagtitiis si nanay sa bahay ng kanyang tiyahin. At dahil sa ang relihiyon nila, ay hindi pwedeng hindi nila pakasalan ang babae kapag nabuntis. Wala sang choice. Ikinasal sila. Ayoko na rin pong tawagin ako sa kahit na anong pangalan dahil never akong sariling dahilan. Bani ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa aking nalaman sa aking dono. Bata pa lamang ako. Iniiwas na sa aming magpipinsan si Lolo. Sa kadahilan ng hindi pa namin alam no mga panahon na yon. Hiwalay din sila ni Lola. At kapag pinapanong naman namin ang mga magulang namin kung bakit ayaw para din nilang sabihin nun. Kumbaga, ayaw naman nilang siraan si Dono.
Sa patawan naman kasi Sir Seth, kahit na halos awkward ang pakikitungo ng mga tita at tito at mga magulang namin sa noon ko ay hindi mo rin pa makikita ng hindi maganda. Nagkakaroon naman kami ng pagkakataon na magmano sa kanya. Kapag nasa salo-sano pero pagkatapos ay halos ayaw na rin kaming palapipin nun. Si Lolo kong pipingnan, simple lamang malamit. Plain na t-shirt na kadalasan ay kulay brown. Madalas ay nakapantalong pangbukid. May nakataling panyersolyo. Hindi din siya yung pipong balbasin o mahaba ang buhok na nakakatakot. Maluma na yung mukha niya at nakakatuwa naman desperado siyang tingnan. Namivideo din ito ng barya o pera sa amin kapag nakakalapit. Pero ang ayaw ko talaga ay yung babawiin ng mga magulang ko yan. Tapos ay ibabalik sa kanya. Dito sa kaming pinapaalalahanan ng mga magulang namin na huwag na huwag kaming tatanggap ng pera sa kanya. Masama o mano yung tumanggap ng pera na galing sa hindi maganda. Wala naman kaming magagawa. Ang medyo hindi naman namin maintindihan ay kung bakit kapag nagkakasakit ang mga magulang namin ay may magkakataon na ang takbuhan ay si Lolo. Para bang mga walang utang na loob. Sabi kasi inang gagamot daw si Lolo. Lalo na ng mga sakit na kulam at papinon. Binsan ko na itong nakipan ng damot na magkasakit ang isang tita ko dahil sa kulam. Talamak kasi talaga ang kulam sa amin. At hindi ko malilimutan na dapat kailangan niyang manggamot. Ay dala-dala niya ang isang putol ng kawayan na pabilog. At meron siyang dala-dalang supot na parang may lamang bato. Yung kawayan ay parang anikan siya. May bukasan ni kaupitan. Lagi niyang dala yun na nakasukbit sa kanyang balikat. Matapos ang maraming taon, nagbinata na kami. Ito yung mga panahon na lumayo na kami sa lugar nila Lolo at Lola. Halos lahat kami nung nabsilakihan kaming magpipinsan. Nagkawatak-watak talaga. Kapag nagbabakasyon naman kami doon, ay nakikita pa rin namin si Lolo. Unti-unti na iping tumatanda pero napakalakas pa rin. Nakakapagbuhat ng sabsako ng palay. Makapupong na mga pinutol na kahoy at marami pang iba. Tapos ay yung bela-bela niya pa rin ang kanyang kawayan nun. Hindi ko lang sigurado kung yun ba yung dati pa niya o talagang bago na napalitan niya. Pero madalas niya pa rin itong dala. Minsan, naaabutan ko ito na may isinusuksok na kung anong itim na bagay doon. Hindi ko ito matanong dahil may hila naman ako. Pero ang ikinatuwa ko, Sir Seth, ay medyo maluwag na rin ang pakikitungo ng mga tao noon sa kanya. Hanggang sa makalipas pang ilang taon, pumanaw ang mga magulang ko. May mga nauna nang pumanaw na iba naming kamag-anak, kabilang na si Lola. Napakatibay ni Lolo na buhay pa noong mga panahon na yon. Para medyo makapag-unwind na rin sa mga inasikaso ko matapos silang pumanaw. Lalo na at linggo lamang ang pag-ipon nila sa sakit na hindi ko nasasabihin ay umuwi muna ako noon sa probinsya namin. At sa unang pagkakatawan, nagkaroon ako ng tsansang tumira kay Lolo. Sabi ni Lolo sa akin, ako daw ang kauna-unahang apo niya na nakitulog sa bahay niya. Pwede na raw siyang mamahinga dahil yun lamang daw naman ang gusto niya. Nalungkot ako sa kanya pero kahit papano, sinaway ko pa rin. Dito sa pagsama ko kay Lolo, madalas ko siyang makipan madibadasal. Hindi pang karaniwang dasal na makikita mo lamang sa simbahan. Magdidisin ako niyan. 3:00 na madaling araw. Nakaupo ito sa may altar niya na wala namang nakalabay kundi kanbida lang. Pagkatapos ay tatayo ito. May mga pagkakataon din ng mga 6 ng hapon.
Magpapaanam sa pingin na wag muna siyang hanapin dahil magdadasan lamang daw siya sa kakahuyan. Babalik daw siya. Bitbit niya naman noong mga panahon na yun ang kawayan niya. Sa mga pagkakataon din na yun, ilang beses ko na rin siyang nakikipan naglalabay ng ipim na kung ano sa may kawayan na yan. Nung medyo magdagami na kami ng loob ni Lolo, naitanong ko sa kanya to. O ano nga ba ang nilalabing sa kawayan at bakit mula po na bata ako? Nakikipa ko na yun sa kanya. Tumawa lamang ito. Tumingin sa malayo at maya-maya pa. Nagpabili po ng anak. Bumili naman ako at makalipas ng ilang tunggaan ay pinanungya ako nun. Apo, maniniwala ka ba sa ulam? Sa barang? Sa mga sakit na dulot ng mga sumpa at pagdasal sa mga nilalang na tumataniwas sa paniniwala ng may kapalit. Napataimik ako pero tumangaw. Di pa niya sinabi sa akin na bago ko malaman ang dahilan kung bakit meron siyang danang kawalan palagi. At pinapasakan na yun lang kung awagin niya ay ipinaluya. Dito ay inamin niya na noong kabataan niya ay maalam o gumagawa siya ng pangkukulam. Tapos si Lolo pa yung pipo ng mangkukulam na nasa ulo na halos lahat ng pinag-aralan niya para maisabuhay ang ritual. Nagsimula siya sa simpleng kulam lamang, kung saan kailangan mo ng kadamitan o anumang konektado sa bibig pimahin bago mo magawa ang ritual. Pero magmula umano nang matutunan yung mangulam at magbigay ng sakit sa mga taong tanging mukha at pangalan lamang ang meron siya. Doon na nagsimula ang pagkakaroon niya ng kaalaman sa barang. Diving kasi umano ang pinagtaiba ng kulam sa barang nun. Kapag Semana Santa, ay may 2 araw siyang pinaghahandaan sa Semana Santa na yon. Hindi ko nasasabihin, sirs, like kung anong mga araw pero ang isa ay pag-aasikaso ng mga sangkap niya sa pangkukulam. At ang isang araw naman ay ang pag-aasikaso niya ng sangkap naman sa panggagamot. Sa pagkakatawan na ito, di pa na naipaliwanag ni Lolo na bilang mangkukulam o mambabarang, ay maanam din silang mangdamot sa kadahilan ng alam nila yung proseso. Kaya alam din na kung paano magbalik. Kagaya malamon ng isang tipa ko na kinulam ng nakaaway niya o yung panagi niyang kaaway doon sa lugar ng mister niya. Binalik yun ni Lolo gamit ang mga sangkap na nakukuha niya sa isang araw ng Semana Santa na yon. Alam na alam to ng mga may maalam sa lihin na karunungan. Pinalukos si Lola noon kung nakapagbarang o kulam na ba siyang manala. Tumoo ito. Sa kulam, maraming beses na sa kadahilan ng binabawi niya naman ito. Sa barang, baka ilang beses niya o manong ginawa pero isang beses lamang siyang nagtagumpay. Paano? Ang kwento ibabagi ko sa inyo, sirs, at ay malinaw o namang na ito ay binahagi lamang ni Lolo. Mga impormasyon sa mga sinabi niya at pagkakaalala ko. Hindi ko ibibigay lahat ng detalyeng masasabi kong masusundan ng iba. Kaya hanggat maaari ay iriritaso ko sa paraang hindi delikado ang pagpapaliwanag ito. Kung hindi ako nagkakamali sa term, pamaham o pamaham ang ginamit ni Lolo dito. Ito ay ang pag-aalaga ng isang insekto na gagamitin mo sa pambabarang. Pwedeng ito'y nasa garapon, nasa bote, nasa may ginawang box o ang paborito ni Lolo na mas accessible sa kanya noong mga panahon na yon ay ang isang putol ng kawayan. Hindi ko nasasabihin ang paraan ng panghuhuli pero nakasdepende sa'yo kung alupihan, kung uod, tipaklong, bangaw o lagong kung tawagin. Pero aalagaan mo ito doon sa lagayan mo. At mariban sa dasal,
Ang isa sa mga paraan ni Lolo ng pag-aalaga dito ay ang pagpapakain ng tinatawag ngang itim na luya. Sinubukan ito ni Lolo ng pang-ilang beses. Yung una ay nang minsang may umargabyado sa isang tiyuhin ko. Tinandaan niya ang mukha at pangalan ng umargabyadong yon na mukhang adik ko man o. Pinakawalan ng insektong inalagaan niya na hindi niya sinabi sa akin kung ano, na merong nakataling puting sinulid sa paa. Pinakawalan niya ito, dinasalan. Laking gulat ni Lolo nang mag-umaga. Bumalik sa kawayan ng insekto na ito. Iba na ang kulay ng sinulid. Hindi ko na sasabihin ang kulay nito pero etong kulay na ito yung nagpapahiwatig na hindi umepekto o hindi naging tagumpay ang pagbarang niya. Minanmanan niya ang taong yon. Masiglang masigla pa ito. Ang ginawa na lamang umano ni Lolo noon ay nagritual ito ng pangkulam. Ilang beses niyang pinahirapan sa pamamaga ng ano yung lalaki hanggang sa noong nasatisfy na si Lolo ay binawi niya na rin ito. Yung isa pang beses ay nung pinagtulungan ng isa kong tiyahin sa eskwela. Galisin kasi ito dati. Pinag-aral ito gawa ng hindi din kayang gumawa ng gawaing bahay kasi lampa at masakitin. Ang problema pa nun, parang nakampihan pa ng eskwelahan yung dami ng nambuli sa kanya. Inisa-isa umano yun ni Lolo sa pagbarang pero bigo pa rin siya nang makabalik ang insektong inaalagaan niya. Kaya yon, kinulam niya na lamang isa-isa yon. Maraming beses pa siyang nabigo nun. Hanggang sa isang partikular na senaryo. Dito, nagawa niya sa uda. At yun na rin yung pinakahuling beses. Tingin siguro ni Lolo ay dahil sa patang emosyon niya. At meron kasing nanakit kay Lola sa sakanon. Nang sumugod si Lolo ay pinagtulungan din siya. Nagkanda sugat-sugat daw sila noon at binantaan pa na huwag magrereklamo. Dahil papatayin umano sila. Lalo na't marami ang mga anak na babae ni Lolo noon. Noong mga panahon na ito, Sir Seth, hindi pa ganun ka alam nila Lola ang tungkol sa pinagagagawa ni Lolo. Dahil hindi naman nauhuli sa pangungulam kasi binabawi niya kagad yon. Dala na rin siguro ng galit at bugso ng damdamin niya. Bukod sa talagang inalala niya ang mukha at pangalan ng nakabangga. Pati umano yung dampi ng damit at balat ng hawakan niya ito. Inalala niya habang inuutusan niya ang alaga niyang insekto na nasa kawayan. Pagkabalik umano ng insektong ito, ay nag-iba ang kulay ng puting sinulid na nakatali. Iba ito sa kulay noong nakaraan na ibig sabihin naman ito ay nagtagumpay siya sa pagbibigay ng karamdaman dito. Abigyan na balitaan ang biglang pagkarapay nung taong yon. Nagbubutig-butig ng matigas ang iba't ibang parte ng katawan. Ayon pa sa lolo ko, bags siguro sa hindi naman siya danap na masamang tao ay habang nakakaramdam ng proseso ng baram ang taong yan. Wala umanong mga araw na hindi sumasakit ang ulo ni Lolo. Hindi bumibigat ang katawan niya na para bang punong-puno palagi ng tubig o. Napaka-bloated ang parte ng katawan nito. Pero normal naman siya tingnan. Mula pagkakataon pa lang na si Lolo ay hirap na hirap bumangon sa umaga. Very nanhihigpit ang mga kalamnan niya. Lalo na ang parpe sa bewang, ziko, tuhod at paa. May mga pagkakataon pa na gusto siyang hulihin pero sabi pala ni Lolo ay maalam siyang umilab sa mga manggagamat lang. Hindi siya mahuli-huli ng manggagamat. Ang labis na ikinapayo ng balahibo ni Lolo ay mabilis naman daw siyang magpatawad, Sir Seth. Pero sa prosesyo ng barang ay para bang laging may bumubulong sa kanya.
Parang laging pinapaulit-ulit ang senaryo sa isip niya kung paano siyang bubugin at pagtulungan din si Lola nun. Hindi nawala ang galit niya din sa lalaki na yun hanggang sa magdesisyon siyang tuluyan ito. Noong natuluyan si Seth ay nabalitaan niya na napakarami mga insektong lumabas doon sa buklig-buklig niya. Namigas yun. At noong araw na binawian siya ng buhay ay sinabasa ng mga insekto ito na parang putok kumbaga. At ano ang insektong alada ni Lolo doon sa kawayan ay ganun na din ang binang lumabas doon sa mga sugat ng biktima. Din na umano gumaan ang pakiramdam ni Lolo pero din na rin siya nakaramdam ng pagkokonsensya. At sa mga manggagamot na gusto siyang hulihin habang nambabarang siya, merong 2 na muntik na siyang mahuli at naging pamilyar si Lolo sa kanila. Kaya ingat-ingat na si Lolo sa pangungulam. Pero ang malala, Sir Seth, ang ipinago-tago niyang lihim na ito ay nabulgar dahil para bang ninalas o kinarma siya. Yung mga dati niyang mga naging kliyente, parang ipinuro siya o pinagkwentuhan. Kumalat bigla yung chismis at meron pang estranghera na bigla na lamang kumausap kay Lola. Na nambabarang daw si Lolo nun. Kaya yan, ito yung mga panahon na malaki-laki na mga pita ko. Kaya todo iwas silang Lolo. Pero kahit pa paano, pinanapili pa rin nila ang pananahimik. Ayaw lamang ginang masangkot o masama sa bulunan. Yan na din talaga nagsimula lahat ng hindi magandang pangyayari sa buhay ng gulpihin kong Lolo. Minala siya, kinulang sila sa pera, magikawas. Sabay-sabay na aksidente ang mga tiyuhin ko na naging gastos sa ospital. Iniwanan din siya ni Lola dahil nga din doon. Labis na pinagsisihan ni Lola Lon pero wala na siya magagawa kundi pa yung sumpang kapalit ng bagay na minsan niyang ginawa. Pero kahit galim ko man, sir, pinigil niya yung pangulam at pambabarang pero hindi niya pa rin mawala ang kinaugalian ng pagbibibusyon o pagdadasal, pagpapakarin sa insekto. Dahil dito pa rin siya kumukuha ng sapat na lakas kung sakaling kailangan niyang manggamot na mga nakukulam o nababarang. At pang-protection na rin kung sakaling balikan siya noong mga nakalaban niya. Kaya kailangan niya rin, kumbaga, protection na ng sarili niya. At sa totoo lang, nadagawa niya pa rin magbalit lalo na kung alam niyang inosente ang biktima. Bukod pa dito, meron pang ipimargum sabihin na lamang nating maipapareho mo sa diamante na ginadamit ni Lolo pangbalik sa ulam. Ang isa pang advantage ng isang nanggagamot na marunong mangkulam at mangbarang ay nagagawa bibilang padayasin ng mga masasamang espiritu at mga nilalang na merong sulay. Lalo na kapag yun ang ginagamit ng mga taong gumagawa ng masama sa kapwa. Sa mga huling sandali ng Lolo, madalas na akong magbakasyon sa kanya. May mga sinyalis na akong nakikita nun bukod sa mga sakit-sakit na nararamdaman niya sa katawan. Hindi na siya nagdadasal ng anong ritual niya. Namatay na rin ang inaalagaan niya mga tanim na ipinmiruya. At nag-request siya sa akin noon na kung pwede ay magsimba kami. Dahil napakatagal na umanong hindi nakapagsimba. Pumanaw si Lolo noon na kasama ang iniwan namin at binabayarang katiwala. Hindi kasi ako pwedeng malagi sa probinsya dahil sa kabaho ko. Payapa naman daw itong nagpaalam, sabi nung pantay niya. Mabilis lang. Para sabi niya ay matutulog lamang siya. At yun na, hindi na siya nagising. Isa ako sa mga umuwi para asikasuhin ng katawan ni Lolo. At sa paglibot ko sa bahay niya, isa ang naagaw ng picture ko. Ang kawayang nagsibing kuluman ng insektong inaanagaan niya sa tagal ng panahon. Nakabukas. Wala man laman. Pero bakas sa loob ang pangingipin ng kahoy na yun. Na para bang nasunog ito sa loob.
Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bean. Ako din po kagaya niyo. Tubong antiki po ako pero ngayon ay nanirahan sa may isang lungsod sa Maynila. Ang karanasan po na ibabahagi ko sa inyo ay patungkol sa kulam na ako mismo ang nakaranas. Hinding-hindi ko makakalimutan ang bagay na ito. Ika nga ng nanay ko, kung kailan nagkaedad na ako ay saka ko naranasan ang ganito samantalang noong nasa Antique pa ako, Sir Seth, ay ni minsan walang nangyaring hindi maganda sa akin. Siguro dahil sa noong mga panahon na yan ay talagang walang-wala kami noon. Ang tatay ko ay isang lasenggo, kaya naman bukod sa konsumisyon, ang nanay ko ang nagtaguyod sa aming tatlong magkapatid. Ang sabi pa nga noon ay mayroon daw kaming kapatid sa labas pero hanggang ngayon ay hindi naman yun napatunayan. Nung high school ako, namatay ang tatay ko sa sakit na dulot din ng mga bisyo niya. Mabilis lamang na pagkamatay yun. Parang nakaramdam lamang siya ng sama ng pakiramdam. Tapos ay bigla na lamang ding hindi na nagising. Dinala naman siya sa ospital pero nakomatose pa siya noon. At yun niya, nadali umano yung baga at tatay niya. Sa tulong ng dalawa kong kapatid na babae na nag-abroad noon, nakapag-aral po ako. Sinabayan ko din po ito ng pagkayod noon. Tumutulong ako sa mga lupain ng mga kapatid ni nanay ng kahit papano ay makadilihensya at hindi maging pabigat sa kanila. Pagkatapos ay nakapag-aral po ako ng 4 na taon sa kolehiyo. Nakapasa. Nakipagsapalaran sa Maynila para makapag-review at mag-take ng board exam na sa kasamaang palad po ay hindi ako pinalad. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako passer. Pero sabi nga nila, ay merong ibang plano ang Panginoon sa akin kapag ganon. Hindi naman sa pagtataas ng bangko pero bukod sa mga kaanak namin na kinuha akong trabahador sa mga pag-aari nila, ay tanging naalala ko lang na sa mga kapatid at sa nanay ko ako nagkaroon ng masasabi nating malaking utang na loob. Hanggang sa nagkaroon ako ng swerteng makahanap ng magandang kumpanya noon. At sa huli ay nakita ko yung potensyal ko. At kahit hindi passer, dahil na rin sa karanasan ko at record sa kumpanyang yon, nabigyan po ako ng pagkakataon na magkaroon ng mataas na katungkulan na talaga pong masasabi kong naging pride kumbaga. Naging pride ng pamilya ko. Sa madaling salita, Sir Seth, angat yung buhay. Dahil sa mas nasanay ako dito sa Maynila ay kinuha ko po ang nanay ko para manirahan na lamang kasama ko. Ang mga kapatid ko ay nasa ibang bansa pa rin noon. Ayaw umuwi dahil salasanin na sila sa buhay doon. At bilang pasasalamat na rin sa kanila ay ako na po yung naging provider dito sa amin. Nakakuha ko ng maayos na tirahan sa Maynila. At pagkatapos ay napaganda ko po yung bahay namin sa probinsya bilang bahay bakansyonan na lamang rin. Ang naninirahan doon ay ang isa kong tita na yung asawa niya po ay isa sa mga laging nagbibigay sa akin ng sideline sa probinsya. At talaga pong maalaga din itong tita ko na ito. Pero magmula nang namatay ang mister niya, ay naibenta niya na po lahat ng ari-arian nila. Kaya naman inalok na lamang namin siyang mag-alaga sa bahay na yon. At doon na rin siya manirahan doon sa bahay namin sa may probinsya. 3 taon pa lamang ang nakakaraan ng mangyari itong kababalagan sa akin. Taong 2018. Patapos na yung taon na yon. Nagbakasyon ako sa probinsya. Kami ng nanay ko para lamang makapag-unwind kumaga. Naging payak yung pagbakasyon namin doon. Niwala akong dalang sasakyan. Yung motor, hinihiram-hiram ko lang sa isa ko pang tita kapag may pupuntahan kami ni nanay. Pagkatapos magbakasyon ng mahigit sa 2 linggo, bumalik na kami ng Maynila noon. Makalipas lamang ng ilang araw noon, tumawag ang tita ko na nagbabantay ng bahay namin. Meron daw kaming taga-barangay na humihingi ng number ko, cellphone number. Gawa ng yung isang anak umano nito ay nasa Maynila din, malapit sa tinitirahan namin. Dahil sa alam ni tita na mahilig mangutang at one day 1 millionaire ang mga tao na ito, Sir Seth. Sinabihan po sila ni tita na baka magalit ako. Kaya hindi niya maibibigay kasi nga noon pa man,
Kahit walang-wala kami ay napaka-pribado ko na tao. Ang gusto ng mga ito ay hanapin po yung bahay namin noon, yung address. Gawa nga ng hindi ibinigay ni tita. Ang sabi lamang umano ng mga ito ay hahanapin na lamang nila ako sa Facebook noon. Pagkatapos ay doon na lamang ako i-message. Dahil sa na-heads up na ito sa akin ng tita ko, at pribado naman po ang Facebook account ko noong mga panahon na yon, ay nagawa ko silang hindi replyan. Nakita ko yung mga message nila noon. 3 sila. Isang kababata ng pinsan kong ilang taon lamang ang tanda sa akin. Isang tao na 2 ang account. Tapos yung nanay nito na ang simula ay pangangamusta. Pero hindi ko na binasa ng buo syempre. Matapos noon ay madalas na daw pong dinadaanan si tita sa bahay. Tapos ay ayun na nga. Kinakamusta talaga ako palagi noon. Ang sabi ko sa tita ko, hayaan na lamang at sabihin na lamang na hindi din ako gaanong pala reply. Maaring may mag-iisip po sa inyo na madamot ako. Kaya nakaangat na po ako ng konti pero kilala ko po kasi ang galawan ng mga mangungutang sa amin noon. Pahirapan pa ako maningil at talagang magkakasamaan pa kayo ng loob. Ultimong yung tita ko at si nanay ay binalaan na rin ako sa ganito noon. Dahil sa medyo abalan na rin ako sa trabaho ay hindi ko na masyadong inalintana ang ganitong klaseng issue noon. Hanggang sa magsimula na ang mga bagay na hindi ko maintindihan. Isang hapon ng Biyernes noon, pasado 5:00. Hindi ako mapakali sa opisina. Hindi ko alam kung bakit pero kating-kate ako sa sarili ko na gustong-gusto ko nang umuwi noon. Ilang beses kong dinouble check yung aircon noon dahil sa napakainit. Kumbaga, para bang nagbubuga ng hindi malamig itong aircon na ito. Pina-double check ko sa sekretarya at isang analyst na katabing office ko lang. Malamig na malamig nga daw pero pawis na pawis pa rin talaga ako noon. Ang plano ko sana ay mag-overtime o magpatagal ng konti sa opisina para malamigan ako. Pero ang ginawa ko ay bumaba na lamang. Tapos ay dahil sa out ko naman din noon at may pasok pa naman din ako sa Sabado, napagdesisyonan ko na diretso na lamang akong uuwi noon. Isang sakay lamang po yung bahay namin. Kung minsan, nilalakad ko lang yon. Nilalakad ko lamang yung kabuuan ng overpass kapag traffic. Hindi ako mataba o payat. Wala akong bisyo at lalong wala po kaming history ng sakit sa puso. Na-utilize ko naman din po yung check-up sa health card namin kaya naman takang-taka ako at kinakabahan talaga ako noon. Sabi ko, wag naman sana atake sa puso to kako. 5:45 nang makarating ako sa bahay noon. Ganon kabilis ang biyahe ko. Pagkarating sabi ko lang kay nanay, magpapahinga lamang ako ng konti noon. Pumasok ako sa kwarto. Binuksan ko lahat ng bintana. Tapos ay electric fan. At kahit na mainit pa rin ang pakiramdam ko noon ay nakatulog pa rin ako. Maya-maya pa, nakarinig ako ng tunog noon. Tunog simbahan. Alam mo yung may mga choir na kumakanta. Pero sobrang bagal ng tempo. Sobrang bagal na hindi na siya yung tipong kanta na pangbanal. Kundi talagang papanindigan ka ng balahibo noon. Alam ko sa sarili ko na kalahating tulog, kalahating gising ako noon. Sinasabi ng isip ko noon na, Bin, gising. Gising ka. Panaginip lang to. Pero yung katawan ko ayaw. Maya-maya pa, nakaramdam na po ako ng pamamanhid ng mga pako. Para akong pinulikat gawa ng parang may umiipit sa ugat ko sa hita na siyang dahilan ng parang nakukuryente yung sa bandang sakong ko. Walang ano-ano. Bigla akong naramdaman na para bang nahuhulog ako noon. At pagkatapos noon ay nagising na lamang ako na tinatampal na ako ng nanay ko. Agad niya akong hinatak palabas ng pintuan, Sir Seth. Pintuan ng kwarto ko. At pagkatapos noon ay dinala niya ako sa tirasa para mahanginan.
Pinainom ng maligamgam na tubig. Pinahawak niya ako ng luya noon. The usual na ginagawa ng mga matatanda sa may probinsya namin. Tinanong ako ni Nani kung ayos lang ba ako. Sabi ko masama lamang ang panaginip ko. Tinanong ko siya kung ano ang nangyayari noon, kung bakit ginigising niya nga ako. Bali ganito nga daw. Nakahanda na ang hapunan namin noon tapos ay lumabas lamang daw siya saglit para bumili ng soft drinks. Pagkarating niya sa bahay, patay na umalo ang ilaw sa sala noon at sa bandang hallway papunta sa kwarto ko. Ang tanging ilaw lamang na bukas noon ay sa kusina at yung sa labas ng pinto ng bahay. Sa pag-aakalang napundi lamang ito ay sinubukan ulit buksan ni Nanay yon. Bumukas naman daw. Nagsasalita pa nga daw siya na patingnan sa akin yung ilaw na ito pagkatapos kong kumain ng hapunan noon. Tuloy-tuloy na siyang sumilip sa kwarto ko noon para sabihin na kakain na kami. Ngayon, nakaugalian na namin na yung kwarto namin ay hindi po nakalakyon. Kung sakaling may emergency kumaga. Pagkabukas umano ni Nanay, although patay ang ilaw ay nakikita naman ang liwanag ng gabas dahil na din sa hindi ko sinarang bintana noon. Gumalaw daw ako sa kama, Sir Seth. Asing kita niya yung pwesto ko na parang nakaluhod na padapa noon. Tinausap niya pa ako nakakain na. Napansin nga niya na merong anino na bumangon. Sa kanya binuksan ang ilaw para tuluyan na akong may masmasan. Pero ganun na lamang yung gulat ni Nanay nang mapansing yung nakaupo na nakikita niya ay parang madilim na usok lang umano na mabilis na hinangin o hinigop palabas ng bintana ko. At nakikita niya akong umuuol doon at naninigas sa higaan. Gawa ng hindi gala ang nanay ko at itong parte lamang ng compound at subdivision ang naiikutan niya. Alam niya o naisip niya na baka naingkanto ako o natipuhan ng mga masasamang elemento noon. Buong gabi akong nilalamig pero alam mo yung hindi nilalagnat. Yung panlasa ko sa pagkain na luto ni Nanay, hindi mainam. Malansa na mapait noon. Tapos napakasakit sa ilong. Ultimong kanin, hindi ko malunok, Sir Zed. Nag-soft drinks na lamang ako noon. Noong gabi ding yun ay hindi ako makatulog sa kwarto. Takot na takot ako. Alam mo yung ayaw kong nakapatay yung ilaw. Kahit bukas yung ilaw tapos nakapikit ako. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin at may nag-aantay lamang na makatulog ako. Niyaya ko si Nanay na matulog muna kami sa may labas noon. Sabay sala banda. Bukas ang ilawan namin. Nagdasal din si Nanay ng kandila sa altar noon na dinadasalan niya na nasa hallway lamang banda. Bandang alauna, nagising ako. Yung likod ko, bewang, nang hihigpit noon. Para bang pinipiga. Napakasakit na paiktad-iktad ako sa higaan noon. Daan-daan akong bumangon at pumunta sa ref noon, sa taas ng tukador. Nandun po kasi banday mga liniment namin. Pinisil-pisil ko pa yun, Sir Seth. Tipong ramdam kong parang may hangin na nakaipit sa mga laman-laman ko sa parte ng likod tsaka bewang ko. Hindi ko na ginising si Nanay noon. Doon ako pumunta sa bandang kusina at pinahiran yung parte na parang nanghihigpit. Pagkapahid ko, ayun na, sobrang hapdi. Hindi mainit pero napaka-hapdi. Napatano pa ako kung ano ba yung napahid ko, parang asido. Pero sigurado akong liniment yon. Inamoy ko pa yon. Pinahid ko sa braso ko, pero okay naman sa parting yon. Pinakiramdaman ko gawa ng hindi ba nawawala din naman dapat yung pakiramdam na yon. Pero ayun, habang tumatagal ay lalo pong umapi. Lalong gumagapang yung sakit noon. Delivery akong dumiretso sa banyo noon at nag-shower. Mild soap ang gamit ko sabon kahit noon pa man.
Pero kahit anong basa ko, pahid ko, panaw, napaka-hapdi talaga. Lalong gumagapang sa buong katawan ko hanggang sa hindi ko na namalayan na may pantal-pantal na ako noon. Umabot na sa leeg at pisngi ko yung pamamantal noon. Simisingaw ang init na parang nasusulog ako sa Zep. Dali-dali akong nabihis. Lumabas ako ng bahay para magpahangin. Paikot-ikot lamang ako. Hindi ako mapakali. May mga nakikita pa naman ako gising nga sa lugar namin noon na mga naipasok lang madaling araw. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Pumasok ako, gimising ko si nanay. Pagkaipa ni nanay ng pantal ko, ditang kita ko din sa pagmumukha ngayong pag-aaral na noon. Ano daw ba yung nakain ko? Gawa ng kahit bata pa ako ay wala naman akong kahit na anong allergy. Kinuha ni nanay yung lana o nawis niya na nakuha niya pa sa probinsya namin noong nakauwi kami. Yun po yung pinaiglas sa akin. Malapot-napot yun pero naramdaman ko yung init niya na parang nilalabanan yung init naman na nararamdaman ko. Kumbaga init sa init, gano'n. Hanggang sa naramdaman kong may suminaw. As in suminaw po talaga, sir. Para bang nabigad ako sa araw ng ilang oras at nagsilong pagkatapos noon. Ganun lang naman ang pakiramdam kong ginawa. Nakakatulog ako pero oras-oras noon o tuwing kalahating oras, nararamdaman ko na naman na parang gumaglapang yung sobrang init sa katawan ko. Pagkatapos ay magigising na naman ako. Naulit-ulit lamang yun. Hanggang sa halos maubos pala yung milanis ni nanay. Magluliwanag nga ng paradong masabi kong nakapagpahinga ang katawan ko at tumaliwalas ang pakiramdam ko. Gusto ko pa sanang pumasok noon pero sabi ng nanay ay ipahinga ko na muna ang sarili ko na. Tapan, wanabi naman akong pasok ng linggo. Nakatulog ako ng tuluyan dahil sa puyat noon. Si nanay puyat man pero nagawa niya pa rin magising. Bandang alas 10 na umaga, dan gimising ako ng nanay ko. Lerong siyang kasamang isang babae na siguro kaibara niya pero pinatawag niya manang noon. Ang ginawa pa na ni nanay dahil sa hindi siya mapakali at tunog ako noon. Nagtanong siya doon sa katsikahan niya sa may timbahan at karingberiya. At sa kabutihang palad ay may mga na itulong binaman yung mga mababait ng kaibigang Maripes. May maituro silang nantatawas ko ng gagamot doon sa bandang ibaba lamang binang lugar namin. At dahil na dumayo si nanay para masundo ito. Mabait ang babaeng ito. Natawagin na lamang nating Nana Rason. Nagtatrabaho na ito sa patahian at sakto namang wala siyang ginagawang pahino nang dumating si nanay. Matapos niyong nakita yung balet ko, partikular na sa bewal at likod, kung saan gumagapang yung imip at tapbinon, ay nagsimula na siyang magsimbi ng kandila. Pero hindi po bagong kandila ang hiningi niya noon. Kundi na damik na sa altar at sumakta namang hindi pa napunbe unless sa altar la sinindihan ni nanay noong nakarang gabi. Pinatululay po sa palamgala na may tubig at may halong langis nun. Pagkatapos ay kusa po talagang gumapang yung tulo ng kandila na yon. Alam kong posibleng epekto ng lamis na niladay ni Nanaw Asangin, di ba? Pero kahit ganun pa man, nakakamangha na nakabuo yun ng isang imahe na talagang hindi ko makakalimutan. Hindi nakakatakot ang nabuong imahe pero kinikilabutan ako sa nakita ko doon. Dahil may kawangis po na siyang tao. Mairap ipaniwanag, sir, sa pero sabihin na lamang natin na kumorping mukha ito. At yung mga kanto-kanto ng tulo ng kandila ay may mistulang guhit para makita ang forma ng ilo, mata, bibig, buhok. Na noong makita namin ni Lalay ay hindi kami nagbarawal isip na sabihin, kilalan namin ang mumunting imahe na ito. At para makasigurado ay idinuhip ko ni Nanaw Ason sa may papel ngon. Parang pinilis lamang po yun. At dito ay mas lalo namin nakumpirma
na ito ay walang iba kundi ang isa sa mga kababata ng pinsan ko na. Yung humihingi ng number ko para kontakin ako. Huwag maramang lapin siyang palalanan o bigyan ng palayo, Sir Seth. Humingi si Nanay Aso ng bimpo na hindi pa nagagamit o tuwalyang maliit na bago-bago pa. At sa kabutiang palad ay meron naman kaming naitago na reserba noon. Kumuha ito ng marigamgam na tubig na pinakuluan sa asin at sa lanis na kaparehas ng ginamit niya sa may pagtawas noon. Umiip-ihip siya sa tubig. Pagkatapos ay bumulong ito. Doon niya sinawsaw ang bimpo at pinahiran ako noon. Una niyang pinahiran ang bandang berwal at likuran ko. Napakakbe. Sabi ay pising ko lamang daw yon. Kipan-kipa ni Nalay Sir Seth manool ibinampinal babaeng ito ang basang bimpo ay anagang umusok o mano yung balat ko. Hindi naman kakapanan pero umusok daw tanada. Hindi ko naman makita yan dahil na rin sa nakatalikod ako, diba? Imposible namang galing yan sa marigamgam na tubig kasi wala nang usok yun, sir. Malamid-lamid na binito noon. Matapos niyang pahiran ng ilang beses ang likod at bewang na bahagi ko, ay unti-unti ko nang naramdaman niya minamig noon. As in suminaw talaga lahat ng init at di man nararamdaman ko. Para akong pinitukan ng electric fan kumbaga. At pagkapapaslon, pinahiran niya pa yung buong likuran ko. Dibdib, tiyan, balikat, paa at pita. May mga parte doon na nakakaramdam pa rin ako ng hapde. At meron namang wala pero matapos yung sinasabing cleansing na yun. Para akong bumitaw sa isang mabigat na bagay na buhat-buhat ng akawan ko. As in, ang sabi ni Nanay Ason ay mamamalak pa daw yung ibang parte ng akawan ko. Partikular na sa parteng mabigawan na para la daw akong na-sunburn on. May alam pa na umano sa pangungulam yung gumawa nito sa akin. O baka may nagturo di pa. Dahil sa manikal hawak nito ay nilagyan umano ng liplato ko. Tapos ay nilalaro-laro daw yun sa may apoy. Isinabit pa daw yun sa taas ng lutuan nila para mag-init ako. Takot bing daw akong puluyan gawa ng takot bin silang pumatay noon. Iritang-irita lamang daw sila sa akin dahil nga sa, alam mo na, siguro ay umiiwas ako sa kanila. Tinalong ko si Nanay Ason kung ano bang litrato yon. Kung ayaw na bang makita o kaya nang ipaliwanag sa akin. Bimispread nga sa abot ng makakaya niya, Sir Seth. Akanam niyo ba? Saan galing yon? Doon ito nakuha sa profile picture ko sa Facebook. Itong panahon na yon, wala namang Facebook si Nanay Ason me. Talagang nasabi niya na o the bestard na yon. Nagalit po talaga si Nanay noon. Dahil yung kumari niya pa yung isa sa kaanak ng mga yon. Nung pinaalam niya ito kay Pipa, itong si Pipa naman ay birerek pa yung isang kaanak na kaklose ni Darday. How sabi, pinagsabihan o kinausap daw yung gumawa sa akin noon. Bakit naman daw ganon? Parang kinumpronta kumbaga. Wala ding katakot-takot na nireal talk nito. Ang sabi pa ng tita ko, waldas sila ng waldas ng pera dati tapos ngayong gipit sila. At wala silang nakuha sa tao ay gigipitin naman nila yung taong yon. Dinouble check ko po ulit yung mga mensahe nilang ito sa may messenger. Hindi ko lang alam kung naka-block ako o deactivated sila sa Facebook noon. Kasi unavailable na po sila noon. O baka naman ang iba na din ng account. Magmula noon, messenger na lamang talagang ginagamit ko. At hindi na yung Facebook ko na nakatodo private na rin. Wala naman din kasi ako may post na kung ano-ano eh. Pang-contact lang din talaga namin sa mga kapatid ko. Tsaka isa pa, wala pa din akong asawa hanggang ngayon. Sabi ko nga, pwede pala yun. Pwede palang profile pic lang natin ang magagamit sa pangungula. Sa ngayon ay tahimik na kaming namumuhay at gawa ng pandemya ay hindi pa ako nakakauwi sa probinsya namin ulit. Malaman ko yung channel nyo. Pinagmalaki po ito ng ibang ka-workmate ko. Nakaprobinsya nga kita noong nagkaroon lamang kami ng konting happenings noon.
Kaya naman na-encourage nila akong ipadala ang karanasan ko na ito. Ang karanasan na ito ay kwento ng aking tiyuhin na nakatira sa Sultan Kudarat sa Mindanao. Nangyari ito, Dekada 60, kung saan nasa 10 gulang na noon ang tiyuhin ko na tawagin na lamang nating sa pangalang Bindo. Para malinaw ang istorya, ay isisulat ko ito sa point of view ng aking tiyo. Simulan na natin ang kwento. 9 gulang ako noon nang isinama ko ng aking ama sa Mindanao. Kasama ko ang aking kuya Abip na noon 12 taong gulang pa lamang. 3 kami magkakapatid. Si Kuya Abik ang panganay, ako ang pangalawa. At ang bunso naming kapatid na si Inday ay naiwan sa pangangalaga ng aming lolo at lola. Wala kaming ina noong mga panahon mayon. Umalis ito ilang buwan na nakalipas matapos nitong maipanganak ang aming bunsong kapatid. Ang paalam ito sa amin ay pupunta siya sa kuya niya na noon ay nakatira sa Mindanao. Pero lumipas ang ilang linggo, buwan, mga taon, ay hindi pa rin nakauwi ang aming ina. Kung kaya't nag-desisyon na ang aking ama na pumunta ng Mindanao para hanapin ang aming ina noon. At doon ay nagbiyahe kami mula Capiz papuntang Mindanao. Doon na hindi naman kami pwedeng iwanan lahat sa lolo at lola namin. Kaya nagpasya si Katay na isama na kami ni Kuya. At yun na nga, iniwan na namin ang aming bunsong kapatid na nooy mahimbing pang natutulog. 2:00 na madaling araw kaming umalis na. Umiiyak pa kami ni Kuya noon. Ayaw namin iwan si bunso pero kahit pa nung iyak namin, wala namang aming magagawa. Habang nakasakay sa truck na maghahatid sa amin sa Pantalan, nakikita namin ang lungkot sa mukha ni tatay. May pagkakataon pang nasusulyap ko itong umiiyak pero itinatago nito sa amin. Kami naman ni Kuya ay pilit ng tinigilan ng pag-iyak at pinatada na lamang namin ang aming talahoban. Halos sinabot kami ng 3 araw sa paglalayag bago namin marating ang dauman sa karagatan ng Mindanao. At mula doon ay sumakay ulit kami ng bangka, patawid sa isla ng Sultan Kudarat, kung saan nakapira ang tiyuhin namin na si Abel. Nakakapandang kapatid ito ng aming ina. Maayos naman kami sinalubong ng aking tiyo Abel. Lablakad pa kami ng kalahating oras para marating ang kanilang tahanan. Pagkarating namin ay kadad naman kaming pinakain at pinagpahinga na muna dahil ginabi na kami bago makarating doon. Kumain naman kadad kami ni Kuya at tatay. Pagkatapos ay pumasok na agad kami sa silid na inihanda para sa amin. Magkatabi kami ni Kuya na nakaiga sa papag. Si tatay naman ay nanatili pa sa sala habang kausap ang aking tiyuhin. Kuya, makikita kaya natin dito si Inday? Tanong ko kay Kuya Abet. Hindi ko alam din do. Sana makita natin kagad si nanay, no? Para makabalik na katay kagad sa Capiz. Walang kasama si Inday Brim eh. Kawawa naman siya. Napaiyak ako ng tahimik lang man. Hanggang sa hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Tanghali na madising kami ni Kuya. Kinabukasan, nakita namin si tatay na nasa labas nakausap ang aming tiyo Abel. Mukhang masinsinan ng kanilang pinag-uusapan. Halata namin ang halo-halong emosyon sa mukha ng aming ama ng mga oras na yun. O, gising ka pa na ayo. Bika ni Pia Elena, asawa ni Pio Abel. Opo, kakagising lang po namin, Pia. Pasensya na po kayo ha. Okay lang yun. Halina kayo at makapag-almasol na. Alis kami ng Pio niyo papunta sa may daot na isda. Pwede mo ba kaming sumama, Pia? Tanong ko. Pero hindi pumayad si Pia noon.
Kasi nasa malalim na bahagi daw sila pupunta ng mga oras na yon. Babalik din kami mamaya 2:00. Pinawing oras na kami ngarimingit ang Tio Abelio. Lang na yung hapon na kayo sumama sa amin Sa ibasan, maglalapad din kami ng mga lambat doon bago kami magpatuloy sa panimingwit. Ibig sa noon, naiaanihin tayo may hapon. Sabi Pia. Sumunod na lamang kaming tanawa sa sinabi niya. Umupo na kami sa hapag para kumain habang naghahanda si Tia. Natuwa kami sa pagkain, Sir Sen. Malaking isdang tulinan na inihaw. Medyo matagal na kasi kaming hindi nakakakainan pa ng uri ng isda. Malayo naman kasi ang aming lugar sa kapis sa tabing dagat kung kaya't bihira lang din kaming makakain ng malalaki at sariwang isda noon. Palagi merang gulay o tayo. Paminsan-minsan naman ay kumakapay si tatay ng mga alaga naming manok. At kapag nakaalwag naman sa pera ay makakapikin kami ng paborito naming sardinas. Maya-maya pa'y pumasok na si tatay at sinabayan niya kami ni Kuya Abet sa pagkain. Tay, may ibari pa na po ba kayo kay nanay? Bumuntong hininga lamang si tatay sa tanong ko sabay sabing, pumunta daw ng Manila ang nanay niya mga anak para ba siya magtrabaho. Sana naman makauwi ba siya sa atin. Kawawa naman si Bunso. Lalaki man lang, hindi man lang siya nakipa. Hindi man lang laalagaan ng nanay niya yung bunso natin. Magsisimula na naman sana akong umiyak noon pero pinigilan ko na lamang. Nakakahiya na rin kasi gawa na nagiging iyakin ako sa mga nangyari sa buhay namin. Mabait naman kasi si Tatay. Hindi ko na alam kung meron ba silang pinagawayan ng aming ina. Kung kaya't naisipan nitong umalis. Kailangan parating mo na pili dito mga anak. Kailangan ko muna makapagtrabaho para nakapag-ipon ng pamasahe natin sa bapor pabalik ng Kapis. Sabi ni Tatay. Hanggang tayo dito tayo. Tingnan natin kung makuha ko sa 3 linggo ng paninis na ang pamasahe natin. Hindi naman kasi pwede na hindi tayo bibili ng pagkain natin dito, diba? Hindi naman mayaman ang tiyo at tiya nyo para sila magpakain sa atin habang nandito tayo. Sige na, kumain na muna tayo at magpahinga pa ulit. Mamaya na po na tayo pupunta ng hibasan para matinuman ng piya-piyo nyo. Bika ni Tatay sa amin. Tinapos naman namin ni Kuya ang pagkain at hinugasan na namin lahat ng hugasan sa kusina. Bago kami bumalik ulit sa pagpapahinga. Masyado talaga kaming napagod sa napakahabang biyahe. Mga 3:00 ng hapon nang muli kaming nagising sa tawag ni Pia. Pinapakain na kami nito para makasama kami sa kanila sa pag-ani ng mga nahuli nilang isda sa lambat. Mabilis naman kaming bumangon ni Kuya Abet, lalo gustong-gusto namin makaranas ng manghuwi ng isda sa bagat. Agad naman kaming umupo na sapad at kumain na din kasabay nila. Pagkatapos kumain ay inivigpit na namin ni Kuya ang hapag nun. Hinugasan ng mga pinagkainan at mabilis na lumabas na bahay. Nananabik kaming makapunta na dalampasigan. Inabot kami ng 10 minuto sa paglalakad bago namin narating ang dalampasigan na yun. At mula doon, sumakay kami ng bangka paikot sa isla, kung saan doon ni Pia at Tio inilatag ang lambat. Pagdaon ng bangka ay kada naman kaming buwaba at pinumo na ang lambat mayon. Hinawakan ko ang isang bahagi ng lambat at inialap ito. Din ko nakita ang napakaraming isda na nabitab sa lambat. Sobrang saya ko ng Sir Seth. Ganun din si Kuya. Nawala pansamantalang nararamdaman naming lungkot at tampo sa aming ina. Tinuruan kami ni Tatay kung paano tanggalin ang mga isda sa lambat na yon. Pero hindi ako marunong at natatakot akong matinik kung kaya't nag-obserba na lamang muna kami ni Kuya at nagkasya na lamang sa pagdidbit ng basket kung saan nilalagay ang mga nahuli namin. Tuwang-tuwa kami ni Kuya. Panay ang sigaw at turo namin sa Tatay kung saan ang unahin at kung gaano kalaki ang mga ito. So hindi ko na yuan.
ay may nakita kaming matanda na nakamasid sa mga ginagawa namin. Nang tingnan ko ito ay bumisipyo sa akin na para bang malinaw pa ang panyin nito. Kahit na malayo ito sa amin. Nagulat ako nang tila ba may nakita akong mahabang dila dito. At tila matutulis na mga ngipin. Nang makita ito ni Tio Abel, ay kaagad kaming nilapitan nun. Sabay tawag at pinakilala kami sa matanda. Manang Lucia, mga pamangkin ko po sila. Sa bahay sila nakatira. Ito naman yung kaninang ama, si Nestor. Pagpapakilala sa amin ni Pio. Tumangulang ang matanda at taadabi na umalis. Napailing naman si Pio Abel sa naging tugon ng matandang yan. Mukhang hindi nga nagustuhan ang ginawa mong pagpapakilala sa mga bata, Abel. Wika ni Pia Inena. Kaya nga mukhang iba yata yung balak gawin. Sagot naman ni Tio na. Tio, mukha po siyang nakakatakot na. Iwasan niya yung matandang yun, Wika ni Pia sa amin nun. Kapag binigyan kayo ng kung ano-ano, huwag niyong kukunin. Pagkain man, o ano basta. Basta, huwag niyong pakaimin basta-basta yun. Tumununaban kami ngon. Bumalik naman na kami sa pag-aani na mo ng huling isda sa lambat. Nung napalapit naman kami kay tatay ay sinabi nito na iba nga ang kutubla sa matandang yan. Nakakatakot na po siya pag pinitigan ng maigi pa Sabi ko sa aking ama. Nakita ko po yung mahaba yung bida. Tapos nanipin yung may malaki at maliliit din. Ay ano matupulis po yun Hindi tayo aswan yung matanda, kuya? Pabulong kong tanong sa akin, kuya. Hindi ko alam din do. Hindi pa naman ako nakakakita ng tanun Basta kaming dalawa, mag-inap tayo Huwag kayong pumunta sa kung saan-saan. Lalo na kung hindi no kami kasama. Opo tay. Sabot namin nun habang ang aming apensyon ay nabaling na sa isang malakas na hampas ng tubig. Malaki yan, Pio Wika ni kuya habang yumalapit sa kung saan malakas ang paggalaw ng tubig nun. Huwag kang lumapit dyan, baka maapakan mo yung buntot at makinig ka pa. Napakadelikado yan. Saway ni Tio kay kuya. Anong isda po ba yan, Tio? Pagi yan. Malakas makakinig ang buntot yan. Nakakamatay. Dahil doon ay tumabi kami ni kuya habang bitbit na ng basket na noon ay malapit ng mapuno sa mga nahuli namin. Nilapitan ni Tio at tatay ang padi. Masyado silang maging maingap na maipa nila na ang klase ng pagi na katamtaman ng ang laki. At ayon kay Tio ay mainam na gawin latigo ang buntok nito. At ang matulis na bahagi naman ay mainam bindawin armas tangontra sa aswal at sa iba pang masasamang elemento. Mainat nilang inangat ang lambat nun at pinagtulungan na mauha ang pagi na hindi ito pinapatay. Dahil mawawalan din ng bisa ang kapangyarihan ng buntot nito kapag patay na ang mismong katawan bago pa ito putulin. Maya-maya pa inadawa na ng makuha ni Tatay Apio ang pagi na yan. Pinagtinuhan nila itong ipatong sa bato na nakaalat sa tubig. Nag-usad muna si Pio ng 7 uri ng buhay na salita bago putulin ang buntot. Pagkaputol naman ng buntot ay katakatwang hindi man lamang ito dumugo. Namula lamang ang napagputulan nito pero ni isang patak na dugo ay wala man lang lumabas sa kanilang pinagputulan. Manghang-mangha kami ni Kuya sa nangyari, Sirsa. Gustong-gusto naming magtanong kung bakit hindi man lamang yun dumugo pero pinigilan na lamang naming magtanong. Sa halip,
Mataman kaming nagmamasid habang namamangha sa mga pinapanood namin. Gumagalaw-galaw pa ang buntot ng pagi kahit naputol na ito. Si Tio Abel naman ay ginamot niya ng halamang dahon ang buntot ng pagi na kanilang pinutulan. Sinigurado muna nilang nasa maayos itong kalagayan bago nila binalik sa dagat ang pagi na yon. Kuya, ang dami palang maliliit na tinikang buntot ng pagi, no? Kaya nga dindo eh. Ingat ka. Huwag mo munang hawakan yan. Sabi naman sa akin ni Kuya. Mabilis pa na lumipas sa mga araw. Si tatay ay sumasama kay Tio Abel sa pangingisda. Minsan naman ay pumupunta sila sa bundok para magkaingin. Madalas kaming sinasama ni tatay sa bundok. Isang araw, dumating ang 2 kapatid na lalaki ni Tia Elena. Doon din muna sila mananatili sa bahay ni Tio Abel. Dahil maliit lang naman ang bahay ng mag-asawa ay nahihiya na kaming makipisan pa doon. Lalo na't paminsan-minsan, naririnig namin ni Kuya na nagtatalo sila mag-asawa kapag walang itay. Hindi maganda ang pakikitungo ng mga kapatid ni Tia Elena sa amin. Minsan, nagtalo sila Tia at Tio. Si Tatay at Kuya Abit ay nanguha ng panggatong sa kakahuyan nun. Narinig ko ang pagtatalo nila habang nagwawalis ako sa may likod na bahagi ng bahay. Masyado nang matagal ang pagtira ng mag-ama dito, Abel. Ano bang plano ni Nestor? Talong ni Tia Elena. Nag-iipon pa sila ng pamasahe pabalik sa Kapis eh. Ismid ang sinagot ni Tia Elena kay Tio. At ako naman biglang nahiya kaya hindi na muna ako pumasok para mag-agahan nun. Pinag-igihan ko na lamang ang paglilinis ng bakuran. Gustuin ko mang umiyak ay hindi din naman yun makakatulong. Habang tinitipon ko ang mga nawalis kong mga dahon sa isang lugar para sigaan, ay nakita ko ang matandang babae na nakita namin sa dalampasigan. Nakatingin ito sa akin habang nakangisi nun. Mabuti na lang at lumabas si Tio Abel kaya agad-agad akong lumapit sa kanya. Nakita naman niya ang takot sa mukha ko kung kaya't nagtanong ito kung ano ang nangyari. Kaagad ko namang itinuro sa kanya ang matanda. Pero wala na ito doon paglingon ko. Hinawakan na lamang ako ni Tio Abel sa ulo sabay sabi na, naniniwala ako sa'yo dindo. Kaya mag-ingat ka ha. Delikada yung natanda na yan. Kapag nakita mo siya, pumasok ka na kagad sa bahay. Huwag ka na munang lumabas ha. Pagkatapos sabihin ni Tio yon, umalis ito papunta sa bangka dahil nagsimula na namang magbunganga si Tia. Kung kaya kahit takot ay hindi na muna ako pumasok sa bahay. Lalo na at gising na mga kapatid ni Tia na lasing noong nakaraang gabi. Ilang sandali pa ay dumating na sila tatay at kuya. Doon lumakas ang boses ni Tia na halatang kami ang pinariringgan niya. Nakita naman namin ni Kuya ang pamumula ng itay. Dahil siguro sa pagkapahiya nun. Tinanong ako ni Itay kung nasaan si Tio. Sinagot ko naman na pumunta na sa laot. Bumuntong hininga na lamang si tatay sabay yaya sa amin ni Kuya na sumama sa kanya sa bundok. Sumama kami kahit wala pa kaming almusal na mag-aama. At kahit gutom na, hindi na lamang namin yon ininda pa sa daan papunta sa bundok. Marami namang prutas lalo ng bayabas. Yun na lamang ang aming pinagkukuha at kinain habang naglalakad nun. Pagdating sa kainin ay tiyempo namang nandun ang may-ari ng sakahan. Mabait ang may-ari ng bukid na sinasaka ni tatay. O Nestor, nandiyan na pala kayo ah. Aba, dala-dala mo na naman yung 2 bodyguard mo ah. Oo, para naman may katino na ako kahit papano. Manong, nangangailangan ho ba kayo ng magbabantay dito sa kaniman nyo? Tanong ni tatay sa may-ari ng sakahan.
Sumagot naman ito ng nangangailangan siya gawa ng maraming magnanakaw ng mga pananinggon. Pero wala naman umanong interesado na manirahan doon. Mas pinipili kasi ng mga tao ang malapit sa dalampasigan dahil sa pangingisda. Kami umanong kung okay lang sa inyo. Handa po kaming magbantay dito. Sagot ni tatay. Napatingin naman ang may-ari ng lupa kay tatay at pinanong ito kung sigurado na ba siya sa desisyon niya. Sabi naman ni tatay ay naghahanap pala siya ng lugar na pwede kaming makapagpatayo ng kubo na pwede naming tirahan. Dahil doon, natuwa ang may-ari ng saan. At kabinagad na sinabihan na niya si tatay na pumutol na ng mga kahoy at kawayan na pwedeng magawang poste ng kubo at pambingdingan. Yung bubong naman ay inalok na ng may-ari ng bahay yung sobra nilang bubong na yero sa bahay nila. At meron din silang pinadluma ang bubong na pwede pang bubong sa kusina. Dahil doon, tuwang-tuwa kami ni Kuya Obet. Noon din mismong araw na yun ay nagsimula na magputol ng mga kahoy at kawalan. Tumulong naman kami ni Kuya sa kanya, pati yung may-ari ng sakahan. Ipinagbaliban na muna nila ang pagtatanim ng araw na yon. Bumalik naman kami sa bahay ni Pio Abel hapon na yon para magpaalam na ng kusa sa kanila. At sinabi ni tatay na may kumuha sa ni mag-ama para magtrabaho sa sakahan. At doon na tumira. Nakita ko ang pag-aliwalas ng mukha ni Tia Elena. At niyaya pa kami magkapunan muna bago umalis pero humindi na si tatay. Dahil naghihintay na sa amin ang magiging amo namin nun. Mabilis na dumaan ang mga araw, buwan at taon. Hanggang sa nagbidata ng amin ni Kuya, hindi na kami nakabalik pa ng kapis. Wala na kaming balita sa aming ina at sa kapatid namin na naiwan nun. Naririnig namin paminsan-minsan na humibisita pero wala naman kaming magagawa. Nagustuhan na rin namin ang tinirahan namin at nakapag-aral na rin kami doon. Hanggang sa isang araw, nakita na naman namin ni Kuya ang matanda Sir. Ganun na ganun pa rin ang itsura niya. Lalo sa nag-aasawa na sa Kuya. Sa bahay sila nakatira na noon ay maayos na may kanya-kanya kaming kwarto. Si Kapeng naman ay nasa salas na tutulong doon. Maayos ang buhay namin at tahimik hanggang sa nabuntis ang aking hipag. Doon lang kami nakaranas ng hindi kaaya-ayang karanasan. Gabi-gabi. Sa mga unang mga buwan ay maayos naman. Hanggang sa ika-4 na buwan ng pampubuntis nun. Doon na unti-unting dumulo ang paligid gabi-gabi. May mga pangwanter naman ikinaling si tatay pero habang tumatagal ay mas lalong dumadami ang mga nilalang na umaaligid sa bahay nun. Isang gabi, may pangyayari na kung saan bumalot sa amin ng sakit at habang buhay na pangungulira. Umuwi si Kuya Obet at Ate Lisa daling magpakonsulta sa sentro. Ginabi sila dahil bumuhos ang napakalakas na ulan. Malakas din ang kulog at kiblat. Kaya pinintay na muna nilang humupayon bago umuwi. Pero nang nasa daan na sila, tila ba may sumusunod sa kanila. Nagmamadali silang makarating sa bahay at kahit malaki na ang tiyan ni Ate Lisa, binuhat yun ni Kuya Obek kesa madapa siya sa maputik na daan. Sa galit ni tatay ay luwabas siya ng gawin yun. Dahil naririnig namin na sa paligid lamang ng aswala na humahabol sa kanila. Bit-bit ang karit na dinagamit ni tatay sa pag-amin nun. Mabilis ito na lumabas. Ako naman ay kinuha ko ang tabak na ginagamit din namin sa paggapas ng mga damo. Hindi naman na lumabas pa si Kuya dahil kailangan ng bantayan si Ate Lisa. Hinamon ni tatay ang aswang ng duelo, Sir Seth. Puri kinublam ang naririnig namin ng una pero sinabuyan ni tatay ng abo ang bahagi ng halaman ng Chinese bamboo kung saan doon nang gagaling ang tunog. Mula doon,
may lumabas na isang napakalaking pusa na bali-bali sumunggab kay tatay. Mabilis akong lumapit. Sabay hahampasin ko na sala ipon ng buntog pagi na daladala ko din. Pero nakita kong tinamaan na ito ni tatay ng kanyang karit. Lasugatan ng miralang sa bewan kong kaya humayaw ito ng napakalakas. Muli pa itong pinaga ni tatay kung saan pinamaan naman ito sa likuran. Insaan ay nakita namin na tumpala ito at unti-unti na ito bumabalik sa pagiging tao. At doon, nakita ko na ang pusang yon ay ang matanda na dati pa namin nakikita. Dun pa lamang gumapan ang kilabot at takot sa katawan ko. Naubigla na lamang may sumunggab kay tatay na isang napakalaking aso na naging sanhipan at tumilapo nito. At sa kasamaang palad ay tumama ang ulo nito sa bato. Lakausdi sa lupa. Pumutok ang bungolya. Pagkasunggab ng aso kay tatay, kasabay nito ang pagbuhat sa napatay ni tatay na nilalang. At tila bahangin ito sa bilis na nawala. Nakita ko na lamang si tatay na nakasalampak na sa bato habang nakadaparon. Lahat ng pinatihaya ko ito, nakita ko ang sugat niya sa bibig at ang putok nitong bungo. Karag kong nabitawan ng bikbik kong aba at buntok ng padi. Habang pasigaw na tinatawag si tatay, lapilit kong ginigisingan. Lapisil pa rito ang palad ko habang nagsasabi na uwian ko umano ang kapatid ko na si Invery sa kapis. Tumatango ako habang umiiyak na pinatawag ang pangalan ni tatay pero timikip na lamang ito at doon nawalan ng hininga sa mga bisig ko. Gimuo ang mundo ko ng mga oras na yon. Si kuya naman ay tuluyan ang napalabas ng bahay at kagaya ko hanggang pagsigaw na lamang ng tatay ang naggawa nito. Hindi naman na namin nakita pa ang nilalang simula nun. May libing si papay at nakapanganak ang hipag ko ng maayos pero yumipat kami sa bayan ng Sultan Kudarat at doon na nanirahan. 2 taon ang yumipas. 26 na taong gulang ako noon. Nagpa siya kaming magbakasyon sa Capiz. May asawa at mga anak na si Inday. At doon binabalitaan namin na nakauwi din ang aming ina pero meron may itong pamilya sa Manila. Namo ang galit at patamuhi ko sa aking ina. Iniwan kami ng walang paanam. Hinanap siya ng aming ama na nagisamin ng pagkakahiwalay namin sa bunso namin kapatid. Yun pala, pinagpalikinan kami sa iba. Masakit man pero wala na rin kaming magawa nun. Nalyari na yon. At hindi na may babalik pa. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.